Ano nga ba ang DAEM? Pag-usapan natin in this video. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Madalas, kapag mag-a-apply tayo ng benepisyo or ng loan sa SSS or basically may inaasahan tayong pera sa kanila, tatanungin tayo kung may DAEM na ba tayo or disbursement account. So ano nga ba itong DAEM? Kapag nag-login ka sa SSS online account mo, dito sa services, may makikita kang disbursement account. Ibig sabihin nito, ipapadala yung perang inaasahan mo mula sa SSS doon sa disbursement account mo. Yung disbursement account na yun yung bank account mo. Ito yung listahan ng mga bank accounts. Ito yon. Kapag naman sa e-wallet, pwede yung GCash or Maya. Ibig sabihin nito, hindi na nagbibigay ng cheque ang SSS. Hindi ka rin pwedeng mag-claim ng cash sa SSS branch. Instead, sa panahon ngayon, itatransfer na lang yung pera doon sa bank account mo or sa e-wallet mo nga. At yung account na yon, bank account or e-wallet man yan, yun na yung tinatawag na disbursement account mo. Ang ibig sabihin ng DAEM is Disbursement Account Enrollment Module. So pag sinabi sa'yo na may disbursement account ka na ba, may DAEM ka na ba, may bank account ka na ba sa SSS, ibig sabihin lang yon, wallet or bank account nga na naka-enroll sa SSS online account mo na doon ipapasok yung perang ilo-loan mo or i-claim mo sa SSS benefits mo. At dinawin lang din natin na merong ibang DAEM or disbursements accounts na hindi pwede sa iba't ibang claims. Katulad ng sa sickness, maternity reimbursement, hindi pwede yung mga e-wallet katulad ng GCash or Maya. Para sa loan din, hindi rin pwede yung mga e-wallet. Ang pwede dyan is yung PesoNet bank accounts kadalasan yung tinatanggap. Ano yung mga PesoNet banks na to? Dito sa SSS online account, kapag nag-enroll ka nga ng disbursement account or DAEM, makikita mo na yung listahan dito ng mga bangko na tinatanggap nila. Ito yung mga debit accounts or passbook accounts na nakakatanggap ng perang padala via PesoNet. So, pwede mo nang i-double check yung SSS online account mo and kung ano man yung bank account na meron ka, i-check mo kung nakalista siya dito. Also, mas maganda na i-double check mo rin dun sa bangko mo na nakaka-receive ba ito ng PesoNet bank transfer. At kapag ganun nga, pwede mo na siyang i-enroll dito. At kapag na-enroll mo na siya, kapag mag-a-apply ka ng loan, salary loan, calamity loan, pension loan, or yung benefits katulad ng maternity, unemployment, sickness, disability, retirement, funeral, or death claim, pwede nang matransfer yung pera dun sa bank account na naka-enroll nga dito sa DAEM or Disbursement Account Enrollment Module ng SSS. And that's it. Sana nalinawan tayo sa video na to para naman sa iba't ibang mga tutorial kung paano yung step-by-step guide, kung paano mag-enroll ng disbursement account dito sa SSS. Pwede nyo nang i-check itong nasa baba. Also, kung wala pa kay SSS online account, i-check nyo na rin to. Importante na meron kay SSS online account para magawa yung ibang mga features katulad ng DAEM enrollment and pag-apply na rin ng benefits and loans.